itong grupo po ng Tindig Hagonoy, una ako lang po inahanga no, kapag ho ganito may mga tao na nagkukusa nga dahil nga po pagod na po sila sa baha. Pero ako lang po nalulungkot nga din dahil sa pagkakataong ito, bukas ang aming programa kay Congressman Domingo ha. Ano man pong oras sir, handa po kami sa panayam, pati kay Governor, kay Vice Governor. Kasi ito ho muna, para ho ninyo maintindihan na ako ho, personal sa aking pananaw dito, Tya, itong sulat na ito ng DPWH, panggagasyo lang ito eh. Panloloko na naman ito. Pinasasakay nyo lang yung mga taga Bulacan, yung mga taga Hagonoy, dito sa sinasabi nyo kailangan nyo na naman ng pera para saan? Master plan ng flood control projects. Kaya ho, ako'y magtataka din kung bakit yung Provincial Vice Governor, yun din ang kanyang sinasabi na, and then, hello? Kung pupuntahan natin ang buong budget ng Bulacan lang, mga kapatid, buong Bulacan lang po ito mga kapatid Hindi pa kasama dito ang ilang pong mga lalawigan sa Region 3. Kung pupuntahan natin ang budget na nailaan sa lalawigan po ng Bulacan lamang for 2023, ang budget niyan 11,901,004,000 pesos. 11.9 billion for 2023. Ngayon mga kapatid, para po sa 2024, mamaya na yan set, mamaya na ilalabas siya, mamaya na. Ngayon po sa 2024, ang total budget for Bulacan alone, para po sa mga flood control projects ay 14.6 billion. Ngayon hihingi ka 200 milyon para daw saan siya? Sa master plan na tinatawag. Master plan. Oo, kasi pag walang plano, walang proyekto. Hindi ba? Paano ka naman nakapagpondo rito? At sa mga taga Bulacan, gumising kayo sa katotohanan. Sino ang responsable sa pagpapalaki ng pondo dyan at the same time po, itong pagpapatupad ng mga proyekto kung atin pong ididetalye? Puntahan ko lang specific ang Hagonoy. Ito na tayo. Hagonoy, Bulacan. Sa research po ng aming pong programa, ito na, yung ating panghuling pahina dito, Seta. Ito lang po. Kasi itong DPWH, ito ho yung binabanggit pa noong pa ni Senador Pamphilo Ping Lacson Alam mo ho yung pagkakaroon nila ng mga tawag, yung mga alias sa budget. Pero para bagang isipin mo, parang isa lang pinupuntahan. Halimbawa, kapag ho natin binusisi ang GAA, may mga nakalagay dyan. Una, Flood Management Program. Nakalagay Flood Management Program. Maliban dyan, meron pa pong SIPAG. Ano ibig sabihin nun? SIPAG, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. SIPAG. At meron pang BIP. Ano itong BIP na ito? Basic Infrastructure Program. BIP/Flood Mitigation Structures Protecting Public Infrastructure Facilities. Pero kapag natin binusisi ito, isa lang ibig sabihin niya. Para po sa flood control. Iba-iba lang po ang tawag pero iba-iba ang provision sa GAA. So ito puntahan natin po, hango po sa aming pagsasaliksik. Noong 2023, yung flood management program po for Hagonoy alone, 550 million. But wait, meron pang SIPAG. Yung SIPAG mga kapatid, 1,215 million. But wait, there's more. There's more? Meron pang BIP, 183 million. Kapag tinotal mo ito, 2023, wala pa po dito yung mahiya naman kayo, remember? Okay. Sa Hagonoy pa lang mga kapatid, 1,948 million pesos. 1.9 billion for Hagonoy alone. For 2024, mga kapatid, wala pa dito mahiya naman kayo. Mga kapatid, ang nakalaan sa flood management program, last page tayo dito, girl. Ibabad mo lang yung last page natin, okay? Para ho sila makasunod. Please, ibalik natin dun sa kahuli-hulihang pahina. Yung sinabi ko, yung last page natin.
Yung merong 2023. Yan. Ayan. Thank you very much. 2024. Alright, flood management program. 1.135 billion. Ay, Sipag, 960 million. Pero wala ng BIP. Bakit? Pero ang total, oh, 2 billion 95 million pesos. tumaas ulit noong 2024. 2025. Okay, mga kapatid, kung pupuntahan natin mamaya yung 2025 budget na yan, in fairness, may mga vetoed project dyan. Pupuntahan ko yung mismong pahina ng GAA. Mismo. Okay. Vetoed by the President. Ibig sabihin, wag natin ipatupad ito. Okay. Pero despite that, ang laki pa rin po na nakuha ng Hagonoy, Bulacan. 2025, Flood Management Program, 260 million. Sipag, 925 million. BIP, 180 million. Total, 1 billion 365 million. So kapag tinotal mo, kasi po for 2026, matapos nga po itong mahiya naman kayong skandalong ito, at ang Bulacan po naging focus, di ba, ng korupsyon sa DPWH flood control projects, wala na pong alokasyon ng flood control for 2026 ngayon yan. Okay? But you have to consider na dapat yung mga proyektong yan, hindi agad yan natatapos nila, di ba? Dapat yan hanggang ngayon meron pang ongoing projects. Kasi mamaya, iisa-isahin ko dito, pare-pareho amount nito eh. Tigi 100 milyon, tigi 80 milyones. At yung mga pangalan ng proyekto, meron po pare-pareho lang din at pare-parehong amount taon-taon. So kapag natin tinotal yan 3 taon na yan, hango po sa GAA, it's 5 billion 408 million pesos for Hagonoy alone. Billion, tapos baha pa rin? 5 billion 408 million, 3 taon. 5 billion? Isa-isahin natin to ngayon. Laki Isa-isahin natin to ngayon. O, 2023 ang puntahan natin. Ito na yon, okay? Yan, pwede mo nang ilabas yan, baby boy. 2023 na budget. No? Pag pinuntahan po natin ito at inaral mo ito, okay? Yung pong halimbawa, Barangay Santa Elena, no? Na meron pong mga line items sa GAA. Nandito ho yung mga pahina niyan, mismo yung mga pages sa GAA. Pag pinuntahan mo ito, mga kapatid, meron po dito, no? Pare-pareho lang ang amount, pare-pareho din po yung tawag. At magmula noong 2023 hanggang 2025, nandoon pa rin po yung mga listahan ng proyekto. Kung pupuntahan mo, halimbawa, line item, construction of revetment along Hagonoy River and its tributaries at Barangay Santa Elena, Hagonoy, Bulacan. Andito yung amount, 60 million. Pagkatapos niyan, sunod-sunod na yan, construction of revetment. Ang revetment, ito po yung wall, retaining wall po ito para hindi po kainin yung lupa doon sa ilog. River wall, parang ganun. Ito po, mga kapatid, ay 2023 lang, Itong mga proyektong ito, pare-pareho amount to. Kalahating bilyon kaagad. 75 million pesos. Nakita mo? Merong Kalahating- 70 million pesos. Ito po ay sa flood management program pa lang. Oo. Meron pa po tayo dito para po naman sa sinasabi po na sipag. So kapag tinotal natin ito sa isang taon 2023, mga kapatid, pati nga po itong sipag at etc. Eto na po ang total nito, 1.948 billion pesos. Kapag kinompute mo yung number of projects, doon pa lang sa sipag, 13 na. 1.1 billion. Ano ito? Construction of flood mitigation structures along Barangay San Agustin, Hagonoy, Bulacan. Ang haba po nito, pare-pareho ang kanilang title. So hindi ko na ito iisa-isahin pat mauubos ang ating programa. Pero kapag pinuntahan ninyo yung 2024, kapag pinuntahan po natin itong 2025, in fairness, yung 2025 po, may nakalagay sa GAA pero may vetoed po, merong cross yan, hindi ipatutupad. Pero meron pong mga allowed pa rin
na sa listahan po na amin pong nakalap, ang inabot nito 1.365 billion pa din. Meron pa rin silang sipag, meron pa rin silang BIP, meron pa rin po. At ang mga perang ito, ang presumption mo, dahil sa GAA yan, nailabas yan. Kaya ngayon ang ating katanungan sa mga taga-Hagonoy at mga taga-Bulacan, kailan kayo maniningil sa mga taga-gobyerno diyan sa inyong bayan? Kailan nyo papapanagutin yung congressman na sumagot sa inyong katanungan? Congressman, nasan ka? Hindi ba? Hello, Senator! Amen! Amen! Wala namang masamang magtanong. Hindi Actually, ba? wala namang masamang magtanong. Tama. Tanungin natin ang mga halal ng bayan sa Bulacan. Sa ganito, kalaking pera o pondo na inilaan sa aming bayan. Bakit po hanggang ngayon lubog pa rin sa baha ang Hagonoy? Uulitin ko, mga kapatid, ang katotohanan, hindi maaalis ang baha dyan sa Hagonoy. Tama. Kasi tabi ho sila ng Manila Bay. Correct. High tide po, parang sa Navotas at Malabon. High tide, automatic aabutin ka ng tubig ng galing sa dagat. Hindi po ba? Kapag malakas ang ulan, madadagdagan. Kasi nga, walang dadaluyang palabas. Yung baha na nanggagaling sa ulan. Oh. Ang atin po dito, sa gitna po ng katotohanan na iyan, pondo at pondo ka pa rin. Hindi ba? At ngayon, parang inuuto nyo yung mga taga-Hagon, taga-Bulacan, at sabihin, gagawa tayo 200 million pesos na budget para sa isang master plan. Oo. Anak ka ng... Actually, yung kausap mo kanina sa Tindig Hagonoy, nagulat siya eh. Nung sinabi mo kung gaano kalaking pondo na ang nailaan sa Bulacan. So kapag natin kinuwenta ito, 2023 tsaka 2024 budget na lamang, 11 plus 14 billion, magkano ito? 25 billion pesos ng mga flood control projects sa Bulacan. Ngayon, hihingi ka pa 200 milyong piso para sa master plan? Hindi ba panloloko na yan? Panggagancho na yan? Ikaw na governor, ikaw na vice governor, ikaw na congressman, nagpapauto ka o kasama ka sa nang uuto? Sagot! Hindi ba? Oo. Sa laki ng perang inilalaan dyan, pagkatapos ngayon, naniniwala na naman kayo sa kanila, sa kanya. Hindi ba na may ginagawa sila dito sa laki ng pera na nailalaan sa Bulacan? Eh, ba't di ho natin klaruhin yan? Yung mga lugar talaga po, nasakop po ng Manila Bay, definitely hindi maaalis ang tubig, hindi sa winawalan natin ng pag-asa. May magagawa kung tama ang ginagawa. Hindi pondo ka lang ng pondo kasi nga alam mo, hindi maaalis yung bahang yan at kakailanganin ng pondo taon-taon. Eh di ba panggagancho yun? Di ba panloloko yun? Anak ka ng... Ikaw naman. Kasi nga baha pa rin. Kailangan ng panibagong plano kasi yung old plan didn't work. So we need a new master plan for flood control. Kayo talaga. Hindi ba pwede yun? Hindi ba pag ang plan A ay hindi nag-work, dapat meron tayong plan B hanggang plan Z? Kaya siguro kailangan ng panibagong 200 million para kahit papano hindi man mawala, mabawasan ang stress ng mga taga-Hagonoy sa bahadyaan. At wait, there's more. Ay, there's more? Ang ating pong researcher po dito, na nataumpong naman ngayon, nagtitimon. Ano mga tinitimon? Ang sinasabi niya, Ano sabi niya? ito pong Bulacan figure na binabanggit ko ay para lamang sa flood management program. Hindi pa kasama yung BIP at sipag. Iba pa yun? Nangangahulugan na itong 11.9 billion in 2023, itong 14.6 billion in 2024, hindi pa ito kumpleto. May dagdag pa ito kasi wala pa yung sipag computation na hindi daw naisama pa sa komputasyon. Yun nga po pinag-uusapan natin dito ngayon. And then ikaw mag-feeling inosente ka dito na hindi ko... Hindi ba? Paano humantong sa GAA yung ganyang kalaking budget? Saan napunta ito? Huwag natin kakalimutan yan sa mga taga-Bulacan. Hindi ba? Ito pong 200 milyon na pinalalabas ng acting district engineer, panggagancho yan. Panloloko yan. Diretso ko sinasabi, niloloko, inuuto na naman kayo.
Kung kailan ka pa umabot ng higit ng ilang bilyon, tapos 200 milyon para saan? Para na naman kayo umasa, uy may ginagawang master plan. Ano yun? Hindi ba? Kaya dito magtataka kayo, asa si congressman? Matatahi-tahimik. Ito pong Hagonoy, isa lang pong bayan to sa 1st District. Kung pupuntahan ko yung bayan ng Baliwag, yung bayan ng Ganire, Meron din? lahat! Ganyan din kalaki? Uubusin po ang ating programa nang sa Bulacan pa lang. Bakit natin pinag-uusapan ito? Nang sa ganun po yung mga nasa ibang lalawigan, maging ganun din po nga sana. Salamat po sa tindig. Hagonoy. Hagonoy. Kasi kahit pa paano po, merong isang grupo na ito nga po't umuusisa. Pero siguro din po sa kakulangan sa kanilang oras. Kinakailangan nila ng guidance din. Yung totoo, natutulong sa kanila na ilahad ang katotohanan kung magkano na pong pera ang winawaldas dyan at ninanakaw dahil pinagsasamantalahan ang mga taga-Bulacan, partikular ang mga taga-Hagonoy. Think about it! Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.